So ito na yung update natin mga troubleshooter sa ating project ngayon. So ayan, sa nakikita po ninyo, napakaganda na siya mga troubleshooters. Malapit na po siyang matapos. So ito yung itsura niya mga troubleshooter sa kanyang likod. Napakasimple yung kanyang design pero napakaganda naman. So sa taas, yan, napinturahan na nila. Yung sa ibaba na lang yung kulang. Malapit na itong matapos mga troubleshooters. For today's video mga ka-troubleshooters ay mag-wiring na po tayo dahil tapos na po tayong mag-prepare ng mga electrical pipes at ng electrical boxes at siniguro na natin na lahat ng ating silsilin at bakbakin ay natapos na po natin. Kaya naman ngayon mga troubleshooters ay mag-focus na tayo sa electrical wiring installation. Ngayong hindi pa nalagyan ng ceiling troubleshooters ay unahin na natin ang mga pababa na mga wirings katulad na lang ng wiring connection para sa ating switch at mga drafting para sa ating mga outlet. Para hindi po tayo mahirapan pag nakatap-tap na ang ceiling, lalo na't hindi na ako kumuha ng labor para makapag-assist natin. Siguradong mahirapan tayo sa tumang kalisod kung sakaling natap-tap pa na ang ceiling at hindi tayo nakapag-prepare. Kaya ito na nga, tinira ko na mga ka-troubleshooters. Para hindi na tayo maunahan ng panday. At huwag kalimutan mga ka-troubleshooters na lagyan ng mga tagging yung ating mga wires para hindi po tayo malito kung sakaling nag-splicing na po tayo sa mga baguhan dyan, kung sakaling nahirapan po tayong ipasok yung wire. Pwede po kayong gumamit ng tie wire para maging guide ng ating wire dahil hindi po talaga yan kayang idiretso pagpasok kung maraming liko-liko yung pipe. Kaya yan nga ang dahilan. Kaya mas gusto kong gumamit ng electrical pipes kaysa flexible hose dahil sa sobrang dami ng lubak-lubak sa flexible hose. Kaya mas maganda gamitin ang PVC pipe. Napaka-smooth pag nagpasok ka na ng electrical wires. Sa pag-splice ng mga electrical wirings natin mga ka-troubleshooters sa mga connection, kailangan po nating siguraduhin na mahigpit para maiwasan ang loose connection na sanhi ng pagkalusaw ng insulation at pwede pang maging sanhi ng sunog. Kaya make sure natin na tama po yung ating pagka-splice. Kung sakaling nakaabot kayo sa part na ito mga ka-troubleshooters, i-comment nyo po ang inyong location kung saan man kayo ngayon mga ka-troubleshooters para malaman ko naman kung saan na umabot itong aking video. At hihingin ko na rin po ang inyong mga suporta mga ka-troubleshooters dito sa aking YouTube journey, na sana ay suportahan po ninyo at mag-subscribe at paki-like na rin po para ganahan naman po ako na gumawa pa ng mga video na kagaya po nito.
So ang una muna natin ginawa ay nag-install ng mga box, nag-layout ng mga wirings para ready na po yung ating wiring. Ang susunod na lang natin gagawin ay mag-tapping. Ganun po yung diskarte na ginagawa ko. Inuuna ko munang ilagay yung mga box. So pwede na tayo magsimulang mag-tapping. Simulan ko dito hanggang sa matapos po tayo. Pagkatapos nating ma-splice, huwag kalimutan po nating lagyan ng cover para hindi po basta-bastang makagat ng daga yung ating mga wirings. So ayan, tapos na po natin itong dalawang box. Preparation po natin to sa ilaw sa center light. Ito naman sa cube light. So dito naman tayo mag-tapping. Pag ganito mga troubleshooters na nakikita po ninyo na marami yung wires isang box, para hindi po kayo malito, ang unahin niyo pong i-tapping ay yung kanyang common na wire. So dito may nalagay na ako ng tagging, ayan o, may nakaipit, may parang kagat. So pinagatan ko ng plier. So ito muna yung hahanapin natin. Hihingin ko na rin po ang inyong mga suporta mga ka-troubleshooters dito sa aking YouTube journey na sana ay suportahan po ninyo at mag-subscribe at paki-like na rin po para ganahan naman po ako na gumawa pa ng mga video na kagaya po nito dahil hindi po talaga kadali gumawa ng video. Kailangan po talaga ng oras at panahon at additional na rin na effort para makuhana ng video ang ating mga ginagawa. Para makatulong sa mga baguhan na gusto pang matuto about electricity sa installation, kagaya po nito. Sa katotohanan mga ka-troubleshooters, grabe sobrang taas ng oras na kinakailangan ko para mag-edit ng video. At hindi lang sa video, pati itong aking voice over na habang gumagawa ako nito ay para akong baliw na nagsasalitang nag-iisa. Hahaha. Kaya kung nakasubscribe ka na, maraming salamat mga ka-troubleshooters. Kahit nag-iisang subscription lang yan, ay malaking tulong yan sa akin mga ka-troubleshooters. Para ako ay gumawa pa ng mga video na mayroon kayong matutunan mga ka-troubleshooters. Kung gusto nyo po mag-electrician mga ka-troubleshooters, mas mabuti po ay pag-isipan po ninyong mabuti dahil sa trabaho po na ito ay hindi po basta-basta. Kunting mali mo lang dito ay pwede kang madisgrasya. Kailangan po talaga na gustong-gusto po ninyo ang trabahong ito para maging dedicated ka sa trabaho. Dahil delikado po talaga maging electrician mga ka-troubleshooters. At sobrang init at nakakapagod. Kaya't baba sa hagdanan, mag-install ng electrical wirings. Lalo na kapag naunahan ka pa ng masun. Siguradong magsilsil ka ng malala mga ka-troubleshooters. Hindi rin po magpahuli si Panday. Nako, pag naunahan ka ni Panday, sigurado aakyat ka talaga sa ceiling. Yun pa naman ang pinakadelikado pag nagtatapping ka ng live wires na napapalibutan ka ng mga bakal. Dahil highly grounded po yun. Mataas po talaga ang tsansa na makukuryente ka pag nadikit ka sa live wire.
at magiging sobrang lakas nun dahil nakadikit ka na sa mga bakal. Kaya hanggat maaari, siguraduhin nakapatay lahat ng mga electrical supply. At mag-tester na rin para sigurado na safe ka sa ginagawa mo. So ayan, tapos na tayo mag-tapping. So dito na lang sa likod ko, yan yung sala nila. Yung mga kwarto tapos na nating ma-installan ng electrical. Ang susunod natin gagawin dito sa likod pag nalagyan na nila ng ceiling. Sa ngayon, hintayin na lang natin na malagyan nila para makapag-proceed na tayo na mag-install ng electrical. Huwag munang mag-skip mga ka-troubleshooters. Panoorin po itong susunod na video para mas matuto ka pa. Para magawa mo ng tama at safe ang iyong trabaho.